Kaya muli po, maraming pong salamat at pagunahan niyo po ang bawat isa at amin pong dinudulog sa inyo ang araw na ito at inaalay namin sa inyo ang amin pong papuri at pananambahan muli. Kaya sa inyo po namin pinaabot ang aming pong dalangin nito at pasalamat muli sa pangalan ng Anak si Jesus. Amen. Pwede na po. Okay. Good morning po ulit. Good morning. Good morning po sa inyo po lahat. At muli po ay pinupuri na ng Panginoon dahil narito tayo sa layuning pagbigay lugod sa Kanya. Siyempre, para matupad natin, maibigay natin yung kaluguran na yon, sa ating pong pakikinig ng Kanyang pong mensahe, dapat naroon po yung ating taus-pusong pakikinig. Yung talagang inihandog natin ang ating pong sarili para sa Panginoon sa umaga pong ito. Ngayon, yung ating pong theme ay pinamagatan po natin itong crucifying self. Okay? Yung pagbago natin sa ating pong sarili, or meaning titiis, pagpasan ng cross. Okay. At ginuha natin ito doon sa Matthew chapter 16 verse 24 up to 25. So sabi po diyan, sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanya pong mga alagad, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Okay? Napakaganda po ng talata pong ito dahil ito yung madalas natin sinasabi na ito yung pinaka-pundasyon ng ating pong pananampalataya at ng relasyon natin sa ating pong Panginoon. Ngayon, tingnan mo natin, paano ba natin may lalapat yung mga aral po nito sa ating pong buhay? Bakit may mga Kristiyanong meron pong hindi masayang pamilya? Diba? At ito ay hindi natin may alis na maging sa kahit na po tayo mga Kristiyano na, ay naroon pa rin yung conflict. Okay? Yung hindi pa rin maalis yung pagtatalo. Okay? Lalo na sa mag-asawa. Kaya wala namang mag-asawa na hindi nag-aaway, hindi nagtatalo. Ano po? Pero tingnan natin ano ba nagiging dahilan kung bakit mayroong mga ganitong uri o pangyayari sa buhay po ng mga tao, lalo higit doon sa buhay ng mga mananampalataya. Okay, so sana po ay sa pag-aaral po natin ngayon ay mabibigyan po natin ito ng solusyon o ng sagot. Pero bago po lahat ay nais ko munang i-present sa inyo mga ilang practices na kung saan ay napakahalaga para po magkaroon ng healthy Christian home. At sa totoo lang, ito po ay basic to the whole Christian life. At sa totoo lang din, kahit ang mga Christian leaders ay nahihirapan din i-apply ang katuruan pong ito. Dahil alam natin na tayo po ay meron tayong kanya-kanyang culture, meron tayong kanya-kanyang likas na pagkatao, meron tayong taglay na sinasabi po natin kinalakhang na pag-uugali o kung paano tayo pinalaki ng ating mga
magulang. Kaya may mga pagkakataon na nasasalanta tayo ng ating pong nature. Kanina lang, kami po'y papunta rito, ay nung nasa toll bridge na kami, ay biglang mayroong jeep na sumingit sa linya ko. At ang masakit noon ay siya pa yung may ganang magalit. So na-trigger yung aking emosyon at parang nag-manifest din yung galit sa akin dahil yun nga, ang pakiramdam ko ito nang mayroong kasalanan, ito pa may ganang magalit. Which is na hindi akma para sa isang Kristiyano, lalo na sa isang pastor na magkaroon ng ganoong emosyon. Pero yun nga, sinasabi natin na mayroon tayong old sin nature. Mayroon tayong nakalakhan na dahil lamang sa biyaya ng Panginoon ay tayo po ay unti-unti niya hinuhubog. Kaya ito sinasabi ko na kahit ang mga Christian leaders ay hirap gawin yung mga bagay kong ito, yung ipako yung pong sarili. So, isa sa dahilan, at ano ba ang isa sa pinakadahilan kung bakit may mga conflict na nagaganap sa buhay natin, sa buhay ng ating pamilya, sa mga taong nakapaligid sa atin. Isa sa dahilan, ito yung sinasabi ko ng verse 24, na kung hindi tayo namumuhay, balikan ko muna, sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. So isa sa dahilan kung bakit meron tayong mga conflict ay yung pagiging unwilling to crucify self. Hindi tayo willing na magpakumbaba, hindi tayo willing na i-consider din ang damdamin ng ibang tao. So isa ito sa mga pangunahing dahilan ng mga conflict ng pamilya. Sa akin pong paglilingkod, after 20 years kung pagpapastor po ay akin pong napagtanto na ang madalas na nagiging ugat ng conflict at nag-aalis ng harmony sa pamilya, sa samahan, nagpapahina ng ating pong salvation ay yung pagtanggi ng isang tao na pasanin yung kanya pong cross or magpakumbaba. Okay? So, ang ganito pong problema ay hindi lamang nakikita sa pamilya. Ito ay nakikita rin natin sa church, sa trabaho, okay? Sa organisasyon na kung saan kinasasapian po natin. So, karamihan ng dahilan ng hindi po pagkakaunawaan sa church ay hindi yung mga panlabas na usapin. Gaya po ng doctrinal, spiritual, strategic, administrative, o mayroong relasyon doon sa personnel. Kundi talagang nagsisilbing gatong sa mga hindi pagkakaunawaan ay yung ating pong ego na hindi nababalik. Okay? Ito yung ating pong pride. Okay? So, sa Christian marriage o sa church, mahalaga po na tandaan po natin na kapag mayroon tayong conflict or disagreement, ay dapat naroon yung ating pong kaisipan na sa ating pagtatalo, dapat sa huli ay nananalo pa rin yung pagkakaisa o kung ano yung kalooban ng Panginoon. Okay. Hindi tayo nakikipagtalo dahil sa gusto nating manalo sa argumento, kundi dapat tayo nakikipagtalo tayo para manalo kung ano po yung kalooban ng Panginoon. Naalala ko pa rin po nung kami ay nung kasama ko pa yung asawa ko at hindi rin namin maiwasan, paminsan-minsan na kami nagtatalo. At siguro nakaka-relate din dito yung ibang mga mag-asawa na nagtatalo kayo dahil sa mayroong problema. Ibig sabihin, pinag-usapan ninyo. Ang problema, habang kayo nagtatalo, para bang hindi sa paayos yung inyong pagtatalo at nauuwi na doon sa pagiging para bang pakiramdam nyo, konti na lang maghihiwalay na kayo. So, may pagkakataon na nangyari din po sa akin yan, sa amin yan noon. Sabi ko, teka,
di ba kako, nagtatalo tayo para masolve yung problema? Bakit parang hindi sa pasolve ang problema natin, kundi parang papunta na tayo sa pag-iiwalay? So balik tayo doon sa goal natin. Balik tayo doon sa goal natin. Ano bang goal natin kanina? Kaya tayo nag-uusap para maayos yung problema. So ganun din po ang nais po nating tumbukin na kung tayo ay nakikipagtalo, mayroon tayong argumento, naging ipag-argumento tayo hindi para ipanalo yung ating pong posisyon, kundi naging pag-argumento tayo para ipanalo kung ano yung kalooban ng Diyos. Kapag nagkaroon ba kayo ng conclusion sa inyong pong pag-uusap ay ito ba ay ayon sa kalooban ng Panginoon? O baka pabor lamang doon sa isang panig na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. So, bawat panig, ang pinaglalaban dapat ay kung ano yung kalooban ng Panginoon. Dahil tungkulin po natin na magpasakop doon sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Ang problema, kahit na alam na po natin na madalas ang mga bagay na kung ano kalooban ng Panginoon, madalas ay ang gusto pa rin natin yung gusto nating masunod. At hindi yung maparangalan ang Panginoon. Ang gusto natin ay manalo sa argumento. So, ang laging hangad ng isang tao ay maramdaman nila yung ng kausap niya, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang otoridad, yung kanyang influensya. So kapag ganoon daw po ang ating pong motibo sa pagkikipagtalo ay ang sinasabi po ng iba dyan ay yan ay kaisipan ng isang tao mayroong payak na kaisipan or sa isang kalitang kanto ay makitid ang isip ng isang tao na kapag ang laging gusto ay manalo doon sa argumento. So, ang dahilan kung bakit ang gusto nila ay laging manalo para mapansin sila. Kasi nga, ang isip ng isang taong makitid na kaisipan ay ito yung sinasabi nila merong kaisipang ESP, kulang sa pansin. Okay, so kaya ang hangad lagi nila manalo doon sa pagkikipag-argumento nila ay para mapansin sila. Okay, kaya ang ganito na hong kaisipan ay kaisipan ng isang taong payak ang kaisipan. Okay? Kaya meron pong sa kasabihan sa English na small people want small victory. Okay, yung mga tao na po na walang masyadong halaga, okay, ang kanyang buhay ay ang pinapahalagahan nila yung tagumpay na yung kahit na maliliit na tagumpay ay mahalaga na para sa kanila. Okay, kasi nga para mapansin po sila. So kaya dahil sa kagustuhan nilang manalo ay ang dahilan ang nangyayari mas malaki yung nawawala. Imagine po ninyo na kung mayroong mga pagtatalo na kung natuto lamang sana tayong magpakumbaba o magpatalo, mas meron pa sanang magandang nangyayari. Naalala ko ninyo yung kaninong kanta ba yun na ako ang nagundi. Di ba? Oo, di ba? Kahit na siya ay natalo, pero pakiramdam niya, siya pa rin ang nagwagi. Dahil sa kanya pong pagpapatalo, pagpapako ng kanya pong sarili, ay nagkaroon ng mas greater good effect. Okay? Nagkaroon ng mas magandang pangyayari. So, ang ganito mga tao, nakakalimutan nila na kung natuto lang sana silang magpakumbaba, meron sanang mas magandang resulta. So, ang tao po ay nakakaramdam ng pagkakatalo kapag hindi niya naigiit ang kanyang influensya, kanyang kapangyarihan sa pagkatalo. Okay. Ulitin ko, maraming sa atin na nakakaramdam tayo ng malaking pagkatalo kapag hindi niya naigiit, hindi mo naigiit yung iyong gusto, ang iyong pong influensya, yung iyong pong kapangyarihan. Okay? At dito po ay nakakalimutan ng ibang mga Kristiyano yung mga Christian principles sa kanilang pong reaction doon sa naturang relasyon tawag dito, sitwasyon. Okay? Kapag iginiit kung ano po yung gusto natin, kung ano yung karapatan natin, madalas nakakalimutan natin yung mga prinsipyo ng isang Kristiyano. Dahil, diba, alam natin ano ba ang goal ng isang Kristiyano?
Ang goal natin ay maging katulad ni Kristo. Yung sinusundan natin yung pamumuhay ni Jesus Christ. Okay? So, kaya ang kanila pong mga reaksyon ay lalong nagpapalala doon sa problema. So, ang tawag po diyan doon sa biblical language, they refuse to crucify self. Tumanggi sila na ipako ang kanila pong sarili. Ngayon, dito, crucifying self is one of the most basic practices of the Christian life. Okay. Ito po'y bahagi sa pangunahing requirements ni Jesus doon sa mga nagnanais na sumunod sa Kanya. Okay. Kung hindi natin kayang magpakumbaba, hindi natin kayang ipako ang ating pong sarili, kaya ano sabi ni Jesus doon sa ating binasa kanina? Hindi tayo nagiging karapat-dapat na tawagin tagasunod niya. Ang sabi doon sa Luke chapter 9, verse 23, at sinabi niya sa kanila lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Okay. So ulitin ko, ang goal po natin ay masunod si Kristo. Okay. Maging obedient sa Panginoon. So, kaya isa sa pangunahing palatandaan na sinusunod natin ang katuruan ni Jesus ay yung natututo tayong tumanggi o tanggihan yung ating gusto. O pinapatay natin yung ating pong sarili. Okay? Kaya sabi doon, nabasa kanina ni Ate Chay sa Romans chapter 12, verse 1, ito yung panawagan ni Pablo. Sabi niya, kung kayo mga Kristiyano, sabi niya, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Okay? Ibig sabihin, pinaalala ni Pablo sa lahat ng mga Kristiyano na tayo po'y tumanggap na ng habag ng Panginoon. Tumanggap na tayo ng pabor mula sa Diyos. Tumanggap na tayo ng salvation. Meron tayong direksyon after death. Meron tayong tiyak na destinasyon. Kaya pinaalala ni Pablo sa kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos na nasa atin, tumanggap na tayo ng habag ng Panginoon. Kaya sabi niya, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So sabi natin kanina, kaya tayo nandito, ang purpose natin ay para sambahin ng Panginoon. At sa pagsamba natin sa Panginoon, ang goal natin ay makapagbigay tayo ng kaluguran sa Diyos. Pero, paano tayo makapagbigay ng kaluguran sa Panginoon kung hindi pa natin nagawang ialay yung ating pong sarili sa pagkagising natin kanina at maging dito sa Local Church ay hindi natin nagawang ialay o handog natin yung ating sarili sa Panginoon. So kung hindi natin nagagawang ihandog yung ating pong sarili sa Panginoon sa umaga pong ito, ano sabi? Hindi tayo nakapagbigay ng karapat-dapat na pagsamba. Dahil, sabi niya, ito ang karapat-dapat ninyo ang nating pagsamba sa Diyos. Yung nagsisimula tayo sa paghandog ng ating pong sarili. So, ibig sabihin ng ihandog ninyo ang inyong sarili. Sa Old Testament po, pagdating sa sacrificial system, ang mga tao ay nire-required ng mga high priest noong araw na magdala ng piling hayop para ihandog sa Panginoon. Okay? Ano ba ang requirement sa Old Testament na kumuha kayo ng batang kupa o kambing, walang dungis, walang kapitasan, yun yung ihandog ninyo kapalit ng inyong mga nagawang kasalanan sa loob ng isang taon. Okay? Subalit, pagdating po sa New Testament, nais na ng Diyos na ihandog natin ang ating pong katawan. Okay? Bilang handog na buhay sa Kanya. At hindi lamang po ito isang ritual. Kasi marami sa atin, di ba, nung tayo po ay nasa lumang o sa maluwang daan pa. Di ba, sabi sa Matthew ay ang papunta sa ang mga taong reliyoso ay mayroong dinadaan ng 200. Yung isa ay maluwag na daan at yung isa ay makipot na daan. So, nung tayo, before, bahagi tayo doon sa pumipili doon sa maluwag na daan. Okay. At doon tayo kasapi doon sa relihiyong natawag nilang malaking relihiyon.
At kung tayo ay sumisimba noong araw, ay hindi tayo naglalayo ng mga papurihan ng Diyos. Kundi sumisimba tayo dahil sa layunin natin na magawa lamang natin yung pagsimba. So, ibig sabihin, lumalabas na ang pagsimba natin noong araw, ritual lang. Ritual lang. Makapagsimba lang. Noong araw ako ay may mga kaibigan ako na sumisimba. Hindi na mapasok sa simbahan. Doon lamang sa may labas ng simbahan, nakasandal sa mga puno ng kahoy. Tapos pag uwian ng mga nagsisimba, uwi din sila. O tinanong mo, Brad, saan ka galing? Sumimba. Sumimba na daw sila doon. Kahit na ako noong araw, sumisimba ako, hindi sa layunin na makinig na ng sermon. Bagay, wala namang magandang sermon doon sa lumang simbahan natin, sa dati natin sinisimbahan. Kasi nga ang sermon doon ay uniform. Kundi ako sumisimba noong araw, ang purpose ko lang ay maabot ko lang yung inuman ng ibon. Diba? Pagka ako'y nakadaw-daw doon sa inuman ng ibon, nakadalo na ako, labas na ng simbahan, nakasimba na ako noon. Okay. So, lumalabas na ito po ay ritual. Ritual lamang. Okay. So, sa atin, ngayon, ang hinihingi ng Panginoon sa atin, na iaalay natin yung ating pong sarili sa Kanya, ito ay hindi isang ritual. Kundi ito'y isang kaso ng kamatayan araw-araw. Ang hinihingi sa akin ng Panginoon, araw-araw sa inyo, ihandog ninyo ang inyong sarili. Bakit araw-araw? Kasi nga, ano bang inihandog natin? Buhay. Di ba? Buhay tayo. Inihandog natin ang ating sarili. Susubukan po ninyo maghandog ng buhay na manok o buhay na kambing sa altar. Diba? Iwan nyo ngayon. Lord, ito yung sa inyo. Iwan nyo. Ilang minuto lang, balikan mo, wala na yun doon. Kasi buhay siya. Okay? Kumikilos siya ng sarili niya. So, ganun din tayo, dahil buhay po tayo, dito pa tayo sa katawang lupang ito. Okay? At ang likas na katawang lupang ito ay, ang ninanais lagi nito, ay yung taliwas sa kalooban ng Panginoon. Kung kaya ang panawagan ng Diyos sa atin, na araw-araw ihandog natin yung ating sarili kasi araw-araw lumalabas tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi nga ni Jesus, di ba, doon sa John chapter 13, nung tinugasan niya yung paa ng kanya pong mga disipulo. Okay. Ano sabi doon ni Pedro? Sabi niya, Lord, hindi ko pahugasan sa inyo yung paa ko. So sabi ni Jesus, kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Okay. So, kaya natin gagawin ito upang maging halimbawa sa inyo. Bakit kailangan hugasan ang paa? Kasi ang paa natin na siyang lumalapat sa lupa, yan ay naaalikabukan, yan ay natutumihan. Kaya, kailangan hugasan. At hindi lamang tayo nire-record na maghugas ng paa, kundi ang mga kapwa natin kapatid sa pananampalataya ay mayroong tungkulin para hugasan ang paa ng kanyang kapatid sa pananampalataya. Okay. At yun yung ipinakita ni Jesus na example doon sa paghuhugas ng paa ng kanyang mga disipulo. Sabi niya, kung ito'y ginagawa ko na tinatawag niyo akong guro, kayo din dapat ginagawa ko dito. So, yung ibig sabihin, meron tayong tungkulin sa mga kapatid na sa pananampalataya na kapag nakita natin silang nagtatampisaw sa kasalanan, mayroon tayong tungkulin na sawayin sila o ipalala sa kanila na kapatid, hindi yan alis sa looban ng Panginoon. Okay? Kung kaya't yun yung panawagan ng Romans chapter 12 verse 1 na dapat ay araw-araw po natin inihahandog yung ating pong sarili. Okay? So, hindi ito isang ritual lamang, kundi isang kaso ng kamatayan araw-araw. Kaya maging si Pablo, di ba? Si Pablo po ay dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus, okay, ay itinuring na niyang patay ang kanyang sarili. At yun ang dapat nating mga tunay na Kristiyano, ang dapat nating nasa isipan natin na hindi na ako ang nabubuhay sa katawang ito. Okay? Magmula nang tinanggap ko ang salvation, ang kaligtasan mula sa Panginoong Hesus, hindi na ako ang nabubuhay, kundi ang nabubuhay dito ay ang Panginoong Hesus na. Kasi nga nung na-save tayo, mayroon pong indwelling spirit. At pag sinabi natin indwelling, hindi na po yan lumalabas.
Okay? Permanent na yan dyan, nananahan na yan sa iyo. Kaya nga sabi niya ni Pablo doon sa Galatians 2 verse 20, sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawan lupa, ay namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Okay? So, araw-araw ay humaharap po tayo doon sa sitwasyon na minsan hindi natin gustong sundin dahil taliwas sa kagustuhan natin, pero dapat nauobliga tayo sumunod doon sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. So araw-araw ay humaharap tayo doon sa isang sitwasyon na kung saan ang ating pong gusto ay salungat doon sa kagustuhan ng Diyos. Okay. Nanotice ba ninyo yan? Na maraming mga pagkakataon dahil nandito pa tayo sa katawang lupa na ito, marami tayong mga gustong gawin na alam natin taliwas doon sa kalooban ng Diyos. Kaya, kung hindi po pinapatay ang iyong pong sarili, okay, ang iyong pong kagustuhan, malamang ang desisyon na gagawin mo ay yung masunod kung ano po yung gusto mo at hindi yung kagustuhan na Diyos. Okay? So dahil ang ating pong kaisipan, nagagawa natin yun dahil ang ating pong kaisipan ay iba doon sa kaisipan ng ating pong Panginoon. Okay? Yung ating kaisipan ay naka-incline tayo doon sa ating likas. Okay? At ang Diyos, ang kaisipan ng Panginoon ay malayo doon sa ating pong kaisipan. Kaya sabi sa Isaiah chapter 55 verse 8 up to 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Okay? So, kaya ang kailangan po natin itanong lagi sa ating pong sarili, hindi lamang ngayon, kundi dapat araw-araw, at itanong natin sa Panginoon na ano ba yung mga bahagi ng ating pong pagkatao na nais ng Diyos na bitawan na natin or ipako na natin. Kasi marami yan. Kaya mahalaga po yung ating pong pagninilay. Diba? Pagka tayo nananalangin, bago matulog, o pagkagising, itinatanong natin sa Panginoon, Lord, ano ba yung mga nagawa ko kahapon na taliwas sa kalooban pa ninyo? At ano yung mga meron pa ako na nais ko ninyo ipako ko na pag-apoy na rito pa sa mundo po ito. Kaya, mga kapatid, kapag nabigo po tayo na pasanin ang ating po cross araw-araw, at sa kanya-kanya po nating tahanan, asahan po natin na lagi magkakaroon ng conflict or pag-aaway-away. Kaya, huwag tayo umasa na magkakaroon tayo ng masayang pamilya kapag hindi natin nagagawa ipako o pasanin ang ating pong cross. At hindi lamang po sa ating pong pamilya, kundi maging sa ating pong church. Diba? Hindi natin may tatanggi na maging sa loob ng church ay meron po conflict. Meron hindi pagkakaunawaan. Pero kung natututo tayong i-consider yung damdamin ng iba at matuto tayong magpakumbaba, matuto tayong ipako natin yung ating sarili, hindi malayo. May turing tayo ng Panginoon na tunay na mga anak. Kaya sabi niya, Mark chapter 3 verse 24, kapag ka naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, hindi magtatagal, mawawasak ang kaharian yun. Okay. Verse 25, gayon din, ang mangyayari sa isang tahanan ang nakatira ay nag-aaway-away. Okay. So kapag ka ang pamilya ay magulo, huwag tayong umasa na papasok ang grasya. Diba? Nung tayo po hindi pa mananampalataya, madalas natin tanong, ba't ganun? Madalas kung nakakarinig niya, ba't ganun ang pamilya namin? Ito ang buhay namin. Kahit na anong gawin namin pagsisikap, ba't laging kulang? Laging tapos. Ang isa sa dahilan ay hindi makapasok ang grasya, hindi makapenetrate ang biyaya ng Diyos sa pamilya ninyo dahil wala hong harmony, hindi nakikita doon yung pamumuhay
na ayon sa uri ng pamumuhay ni Jesus Christ. Okay? Now, ang tanong natin, how crucifying self help foster a healthy home? Okay. Sa papaanong paraan po na ang pagpapasan ng cross ay makakatulong upang magkaroon ng malusog na tahanan ang ating pong pamilya. So, kuha lang tayo ng ilang example. Halimbawa, tanong natin, papaano ang pagpapako sa cross o pagpapakumbaba ay nakakatulong para magkaroon ng masayang pamilya. Isa sa example ay alam natin na sa ating pong mga sa hanay ng mga Kristiyano, madalas ang mga asawang lalaki ay mga responsable. Diba? Hindi irresponsable, kundi responsable. Tinitignan nila kung ano yung pangangailangan ng kanilang pamilya at tinutugunan yun. At dahil nagagawa nila magiging na i-provide ang pangangailangan ng kanilang pamilya, ang tendency ng isang tatay na responsable ay nagiging dominante sa kanilang pamilya. Or nai-impose niya yung pagiging macho image. At madalas ganoon ay nagdidemand siya ng paglilingkod ng kanyang pong asawa. Kasi nga siya yung provider. Diba? Kaya pagkagising niya sa umaga, inaasahan niya na dudulutan na siya ng kung anong pangailangan niya. Ng kape o pandesal. At nasanay siya sa ganoong sitwasyon. Okay. So isang araw, pagkagising niya, walang dumating na kape. Walang dumating na pandesal. Okay. At hindi nagagawa ng kanyang asawa yung inaasahan niya gawin para sa kanya. So ano yung tendency mangyayari? Ano ang mararamdaman ng tatay na nasanay na siyang paglingkuran tapos ngayon hindi siya na paglilingkuran? Ang tendency, lalo na kung hindi ka mananampalataya, magalit. Ano ba ito asawa ko? Alam na niya kung anong tungkulin niya. Pag umaga, kagising ko, ba't niya ginagawa? Pero dahil sa kang Kristiyanong tatay, ang papasok sa isipan mo, teka, baka may mas mahalagang ginagawa ang asawa ko. Kaya hindi niya nagawa yung pagdudulot sa akin ng kape o ng pandesal. So, ang tendency ng isang Kristiyano, ang pumapasok sa kanyang kaisipan, yung positibong kaisipan. Ikino-consider niya yung damdamin or yung ginagawa ng kanyang pong kapwa. Kaya, naiiwasan ang conflict kapag ganoon. Okay. Isa pa, mayroong isang tatay na medyo 50 years nang nagsasama sila sa kanyang asawa, mga anak, at nakita ng kapitbahay na sabi nila, "Tay, ba't ang saya ng pamilya ninyo at nakili kayong intact, buo kayo within 15 years, hanggang ngayon masaya pa rin kayo." Ano po ang sikreto? Sabi ng tatay, sabi ng maganda, alam mo kung anong sikreto? Araw-araw, may mga salita na gustong-gusto ko sabihin, pero hindi ko sinasabi. Sabi nung nagtanong, ibig sabihin nun? Ito ibig sabihin. Sabi ng matanda. Sa mga kasama natin sa bahay, hindi perfecto yan. Madalas, ang tendency ng bawat isa, ang nakikita, ang nasisilip ay yung hindi maganda. Diba? So pagkagising mo, ang nakikita mo kaagad ay yung mali. Yung hindi maganda. At kapag kayo ang nakikita mo, ano ang gusto mong ilabas sa bibig mo? Yung hindi rin maganda. So sabi ng maganda, yun yung sinasabi ko na araw-araw mayroon akong gustong sabihin, pero hindi ko sinasabi. Meaning, pinapako niya yung kanyang sarili. Alang-alang doon sa harmony. Sa samahan, sa magandang samahan ng kanilang pong pamilya. At alam natin, nakaka-relate tayo dyan. Diba? Araw-araw, mayroon tayong gustong sabihin sa ating asawa, sa ating anak. Pero, isipin natin, kapag ito ba'y binitawan ko, itong salitang ito, ano ang magiging resulta? Yung bang pagkagising ng asawa mo, ang ganda-ganda ng mood, tapos bibirahin mo ng pagpuna na hindi niya ikatutuwa.
So asa ka pa na magkaroon kayo ng magandang samahan sa buong maghapon. Diba? Mayroon dyan, magkakaroon ng Cold War. Diba? Maghapon na kayo, hindi nag-iimikan. Ba't di ba hindi ka umiimik? Kasi ikaw sabi mo. Doon ako nagsisimula. So, isa yan sa dahilan ng sinasabi ko natin na kung papaano napapaayos ang ating pamilya sa pamamagitan ng pagpako ng ating pong sarili. Okay? Mayroon pong negatibong epekto ang negatibong salita na nabibitawan natin sa buhay ng isang tao. At meron din positibong epekto ang salitang nabibitawan natin. Kung positibo ang salitang binitawan natin, positibo din po ang magiging epekto niyan sa buhay ng isang tao. Meron na basa po ako, iwan ko lang, siguro baka nabasa din po ninyo yung isang column na sabi doon, noong 1994, mayroong isang Japanese scientist na ang pangalan ay si Masaru Emoto. Nagkaroon siya ng experiment sa tubig at kumuha siya ng dalawang cup ng tubig. Okay. Nagkaroon siya ng experiment, nilagay niya sa plastic at bago niya inilagay sa freezer, yung isang bahagi, nagsalita siya ng negatibo. Sabihin, ano ba pwedeng negatibong sabihin natin? You are a failure. Ang pangit-pangit mo. Ang sama-sama ng ugali mo. At yun yung kanyang sinabi doon sa plastic ng tubig at saka nilagay niya sa freezer. Sa isa naman, bago niya lagay sa freezer, nagsalita siya ng I love you. Ang ganda-ganda mo. Napakabait mo, napakabuti mo. Sa kanya nilagay sa freezer. So, nung ito po ay nabuo na, naging isang yelo, tinignan nila sa microscope. Ang isang bahagi ng tubig na pinagsalitaan niya ng negatibong salita, nagyelo. Pero nakita nila yung chaos form. Magulong, yung forma ay magulo. Ibig sabihin, wala kang maipupuri na magandang hugis na nakikita sila doon sa microscope. Pero nung tinignan nila yung isang bahagi ng tubig na nilagyan niya ng positibong salita, mayroon silang nakitang harmonious form. Parang star. Okay? Mayroon pong nabuong hugis na parang star. So, ano yung ibig sabihin? Yung ating katawan, sabi nga, ang ating katawan po ay binubuo ng 75% water. So, kung ito ay binabato mo ng negatibong salita, mayroon pong hindi negatibong epekto din sa katawan natin. Kung yan ay babatuhin mo rin ng magandang salita, mayroon pong positibong epekto sa buhay po natin. Kaya nga, sa mga magulang, di ba, mayroon pong mga babala ang mga ibang mga church leaders na mag-iingat din tayo sa mga salitang binibitawan natin sa ating po mga salita. Kasi po, mayroon pong epekto yung salita ng magulang, lalo na kapag sinusumpa ng magulang yung anak. Mayroon pong epekto yan. Mayroong lasting effect yung salita na ibinabato natin sa ating po kapwa. Kaya't malaki ang nagiging epekto ng salita sa buhay po ng isang tao. Okay? So sabi po dito sa Santiago chapter 3 verse 9, ito sabi niya, ang dila daw po pag-ingatan daw po natin na kung paano natin gamitin ang ating pong dila, dahil sabi niya, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. At sabi doon sa James 1 verse 26,
Kung inaakala ni naman na siya ay reliyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging reliyoso. Okay. Kaya't ito'y paalala sa atin. Hindi lamang sa inyo, maging sa amin. Sa ating pong lahat. Dahil nandito pa tayo sa mundo pong ito at nandito pa tayo sa katawan lupa na ito, na lahat tayo, meron tayong old sin nature. Okay? So, dahil isa po tayong biblical na mga magulang, dapat nakikita po sa atin yung ating pong pagpipigil ng ating pong sarili. Okay? So, muli, ang isa pa, minsan po ay mayroong pangyayari na yung anak ko ay nagpasundo sa akin nung ating gabi na. Alas 12 ng gabi. Kasi yung anak ko mong bunso dito nagtatrabaho sa Laguna. Nag-decide siya na umuwi ng Tulos. Alas 10 ng gabi ang labas niya sa trabaho. So, ang dating niya sa Lipa ay alas 12 ng gabi. So, sabi niya, biglang tumunog yung cellphone ko at tinanong ko, meron siya chat. Sabi niya, Papa, sundo mo ako. Sabi ko, saan ka nandun? Akala ko nasa bayan lang. Sabi niya, nasa Lipa po. Umaambon pa. At bago nag-ring ang cellphone ko, ang sarap na tulog ko. So, kapag ganoon, ang tendency natin, magmamaktol tayo, na ba naman itong batang ito, kung kailan naman hating gabi, umaambon-ambon pa, magpapasundo. Pero, sabi ko, dahil tayo po ay biblical na magulang, ay hindi tayo nagreklamo. Kasi nasa isip ko, kung ito hindi ko susunduin, ano mangyayari? Magbiyahe o matutulog sa doon sa terminal, ano mangyayari? Ikaw ba, makakatulog ka rin, natatay? Alam mong, nandoon yung anak mo, nasa terminal, hindi mo susunduin, hindi ka rin mapapalagay. Okay. So, sabi ko, sige, hintay mo ko dyan, susunduin kita. Okay. Tapos nakamotor lang ako. O, hindi kuyog, ibig sabihin, wala. Nasundo ko naman siya. Pero ibig sabihin, dahil tayo po'y biblical na magulang, ay nagagawa nating ipako yung ating sarili. Ipako yung pagtulog, yung magsasakripisyo ka, alang-alang doon sa iyong anak or sa kapatid natin sa pananampalataya. At kapag nagagawa natin yung mga bagay na yun, alam mo na nakapagbigay ka ng galak sa iyong kapwa, nakapagbigay ka ng galak sa mahal mo sa buhay, ano yung nararamdaman natin? Kagalakan din. Kapag nakita mo yung isang tao na tumanggap ng pagpapala buhat sa iyo, particular sa pagpulong mo, sa pagsundo mo, gano'n. Ang nangyayari po, nagkakaroon ng kagalakan sa iyo mismo at sa iyong pamilya. Diba? Nagkakaroon ng harmony. So, kung sa ating pong pagpapako ng ating sarili, okay, justifying self, ay umaamin tayo ng happiness, ng kagalakan, ng kapayapaan sa ating pong pamilya, ay worth it yung ating pong sakripisyo. So, bawat sakripisyo, mayroon pong idinudulot na positibo. At ang dinudulot niyan ay kagalakan sa ating pong pamilya. At kung yung kayamanan na yan, na ito'y nadadala sa ating pong pamilya, ito'y nakakamta natin pamilya, worth it. Kaya sabi nga po sa kasabihan sa English, the greatest wealth of the home is happiness. Pinaka magandang kayamanan ng isang tahanan o ng isang pamilya ay meron kayong pagsasamang masaya. Pero, gusto ko rin mong ipaalala sa bawat isa na hindi happiness ang ating pong goal bilang mga Kristiyano. Okay? Kundi, ano po ang goal natin?
ang goal natin ay masunod ko yung kalooban ni Jesus Christ at to follow na yung happiness. Diba? Kapag nagawa natin kung ano kalooban ng Panginoon, okay, yung kayamanang happiness na yan, automatic dadako sa ating pong pamilya, sa ating pong pagsasama o samahan, maging sa church man yan, o anong organisasyon yan, kung nandoon ang Espiritu ni Jesus Christ, ang kagalakan, kapayapaan, ay lagi din nandoon. Kaya nga, diba, ang favorito natin, ito po ang favorite verse ko yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Ang sabi doon sa Matthew 6:33. Diba? Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. So ano ba ibig sabihin ng lahat ng pangangailangan? Hindi ho kasama dyan yung lahat ng ating kagustuhan. Kasi meron tayong mga gusto na hindi naman kailangan. Pero isa sa mga pangangailangan natin ay magkaroon tayo ng kagalakan sa pamilya. Diba? Kaya yung kagalakan, kasunod na yan kapag inuna natin na hanapin ang kalooban at kaharian ng Diyos. Okay. Ang problema sa atin, gusto lang natin maging tagapagligtas si Jesus, pero hindi natin hinahanap ang kanyang kalooban. Hindi natin hinahangad na pagharian tayo ng Diyos. Okay. After tayo doon sa mga benepisyo ng pagiging Kristiyano, pero ayaw naman natin magpasakop sa Panginoon. Ayaw naman natin sumunod sa Kanya. Ayaw, diba? Yun pong ibig sabihin na hanapin ninyo ang aking kaharian. Once na naghari sa atin si Kristo, natagpuan natin kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin na naghari sa atin. Sabi ko pa nun, isang araw sa isang linggo, bigay mo sa akin. Manambahan ka. O po, sige po, may simbaho. So, naghari sa iyo. Sa Diyos. Itong mga bagay na ito, hindi ko gusto yan. Ayaw ko niyan, huwag mong gawin yan. Opo, hindi ko na po gagawin. O ito dapat mong gawin. Opo, gagawin ko. Naghari sa iyo. Kristo, natagpuan mo ang kanyang kaharian. Problema sa atin, marami sa atin, gusto natin maging tagapagligtas si Jesus Christ, pero ayaw natin maging Panginoon. Okay. So, ang salita maging Panginoon ay lahat kung ano gusto ng Panginoon si Jesus Christ, kung ano gusto ng Panginoon sa buhay natin, yun po yung ating sinusunod. Ngayon, ano ba ang implikasyon ng pagtanggi nating ipako ang sarili? Okay? Kapag tumanggi tayong ipako natin ang ating sarili, ano po ang implikasyon nito? Our refusal to crucify self is a sign of personal weakness. Isang tanda daw po ng kahinaan ng isang tao kapag hindi tayo natututo na ipako ang ating sarili. O hindi tayo natututong pasanin ang ating cross. Hindi tayo natututong magpakumbaba, mag-give in doon sa mga argumento. Okay? So, isa itong kahinaan. Okay? At ang tao ay mas pinanindigan kasi nila yung kanila pong idea sa takot na mag-give in sa iba para po sa mas ikabubuti ng pamilya o ng mga tao na kapaligid niya. So dahil kapag sila po ay kasi nag-give in, ang tingin po nila doon ay isang pagkatalo or failure. So sabi, such fear of this kind of failure is a sign of insecurity. Kapag katakot kang magpakumbaba, sa daw po ng sign yan ng insecure ka sa buhay. Ngayon, nakikita natin sa social media yung mga talo-talo ng mga usaping flood control. May mga binabato ng akusasyon at yung binabatong yun ay very defensive. At gusto niyang manalo doon sa argumento. So, isa sa pwede natin sabihin, guilty yan, kaya ganyan siya kung magsalita. Pero pa man, ang katotohanan ay siyang lalabas pagdating ng araw. Okay? So, sign ng insecurity. Okay? Ang nakakalungkot lang na dahil po sa kanila pong katigasan ay nakakasakit sila sa iba.
Nakakasakit sa asawa, sa mga anak, sa mga taong nakasalunguha po nila. Nakakasakit sila dahil tumanggi sila isuko yung sariling kagustuhan para sa ikabubuti or sa greater good na kanilang pamilya. So, isa itong weakness or sabihin na po natin hindi siya spiritual. Dahil ang isang tao po na hindi spiritual, wala talagang hangarin na mag-ibig niya. Wala sa kanyang plano na magpakumbaba. Ang taong hindi spiritual, ang laging gusto ko niyan ay ma-impose niya kung ano yung kanyang karapatan, ano yung kanyang gustong mangyari. Okay? Kaya sabi doon sa Romans chapter 8, verse 5 up to 8, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. So kung ikaw ay namumuhay sa Espiritu, na sa iyo yung Holy Spirit, ang pinapahalagahan mo ay yung mga bagay na espiritual. Ibig sabihin, kung anong pinapahalagahan ni Kristo, yun din ang iyong pinapahalagahan. Verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. 7, kaya nga kapag kasinunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos. At note, at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So ulitin ko, sabi niya, verse 7, kaya nga kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos. So bakit hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos? Sabi niya, dahil talagang talaga namang hindi niya kayang sundin ito. So yung isang tao na hindi niya taglay ang Espiritu ng Panginoon, wala siyang kakayanan na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya yung mga taong hindi mananampalataya, wala talaga sa plano nila na mag-ibig. At dahil wala sa plano nila na mag-ibig, magbigay o magpakumbaba, ano nangyari? Ang pamilya, magulo. Lagi pong mayroon pong conflict. Okay? So, marami pong mga individual. Maging sa loob ng church Diba, hindi tayo nakakatiyak, sabi mo doon sa bundok. Hindi ibig sabihin na sa loob kayo ng church, totoong Kristiyano na kayo. Kasi mapapatunayan lamang na totoo kang Kristiyano kung ikaw ay lumalagpas o nagtatagumpay sa mga pagsubok. Marami po, nabanggit ko na rin yata ito, maraming mga naging kasama natin na wala na ngayon dito, pero dumanas sa pagsubok kasi sila noon ay nadahil sila. So, maaaring sila ay naturingang matuwid na tao, subalit walang konsiderasyon para sa ikabubuti ng marami. Kung kaya't nangyayari, nakakasakit po sila sa kanilang pamilya. So, ang tunay na Kristiyano ay hindi dapat nakakasakit sa kapwa. Ito'y tatamaan tayo lahat. Kasi hindi natin maalis na paminsan-minsan may mga salita tayo nakakasakit sa kapwa. At hindi lamang sa hindi mananampalataya, kundi makita sa ating kapwa mananampalataya. At kapag tayo nakakasakit ng ating mga salita na ibinabato natin, lalo doon sa mga kapatid sa pananampalataya, ano nangyayari? Natitisod. At ano sinasabi ng Biblia, kung tayo po ay nakakatisod, magaling pang sabitan ng gilingang bato at ihulog sa dagat. So bakit sabitan? Bakit kinakailangan pang sabitan? Para talagang hindi na lumutang. At yun ang nangyari sa mga sabungero. Diba? Hinihulog doon sa lawa ng taal. Sinabitan sila ng sako ng simento para hindi talaga lumutang. So mayroong mga ganun. Kahit na nakikita natin sila sa church, maaaring sila ay maturingang matuwid na tao, subalit walang konsiderasyon para sa ikabubuti ng marami. Kung kaya't nakakasakit sila sa kanilang pamilya. So, ang tunay na Kristiyano ay hindi dapat nakakasakit sa kapwa. Tandaan po natin, na every time na nakakasakit po tayo sa iba, mayroon pong implikasyon sa buhay
sa ating pong buhay ng Kristiyano. Sabi ko ng Biblia dyan, kung ano ang ginawa ninyo sa inyong kapwa, sabi ni Jesus, ay siyang ginagawa rin ninyo sa akin. So, kung nakakasakit tayo sa ating kapwa, lalo na sa pananampalataya, nasasaktan din natin ang ating pong tagapagligtas, ng ating pong Panginoon. So, yung Matthew 25, verse 40, sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo at totoo, nang ginawa ninyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin ninyo ginawa ito sa akin. Kaya, tignan natin. Baka madalas, hindi lamang minsan, baka madalas ay nakakatigil tayo. Ngayon, kung nasasaktan po natin ang Diyos, tinitiyak po natin, hindi yan nakakabuti sa atin. Hindi yan nakakabuti sa inyo kung nasasaktan ninyo ang Panginoon. Kung na-offend ang Diyos sa atin. Hindi lamang doon sa mga negatibong salita na ibinibigay natin sa ating kapwa, ibinabato natin sa ating kapwa. So, tingnan natin ito sa ibang mga larangan, ibang paraan, paano ba natin na-offend ang Panginoon? Isa na dyan, madalas itong paalala sa church na ang ating pong layunin kung bakit tayo sumisimba ay para magbigay lugod sa Diyos. Yun din ba layunin niya? O kaya kayo nandito dahil meron kayo hinihingi sa Panginoon? Diba? Mali yun. Ang tamang layunin ay kaya tayo nandito para magbigay lugod sa Diyos. Ngayon, kung nandito ka, nakaupo ka dyan, mayroon ng sermon dito, alam naman natin na ang nag-deliver ng salita ng Diyos, ginagamit ng Panginoon ng daluyan ng kanyang salita. Ngayon, habang dumadaloy ang salita ng Diyos at ikaw ay laglag ang tuka, inaantok ka, ang focus mo ay wala sa mensahe, kundi nadoon ang kaisipan mo, ang tagal naman matapos ito, antok na ako. Ano yung implikasyon doon? Matutuwa ba ang Diyos? Matutuwa ba si Jesus? Hindi natin na-meet yung ating kagustuhan na magpabigay ng lugod sa Panginoon kung hindi tayo nakapokus doon sa mensahe o sa pagkikinig natin ng salita. Na-offend natin ang Panginoon. So marami pang mga gawain tayo na nakaka-offend sa Panginoon. Yung hindi natin pagtupad sa iniuutos sa atin ng Panginoon. Okay? So, ngayon, ultimately, ang issue po dito ay ang pagmamahal natin sa Diyos at sa ating pong pamilya o sa ating pong kapwa. Tanong natin, ito ba ay sapat para isuko mo yung mga bagay na ayaw mo isuko? Yung pagmamahal mo ba sa Panginoon, sa iyong pamilya, ay sapat ba para isuko natin mo? Ano mong alam mo na dapat natin isuko? Tumatayo ba tayo doon sa posisyon na dapat natin matatayuan? Sa mga tatay, di ba? Ano ba ang bilin ng Panginoon sa Galatia? In particular doon sa mga 1 Corinthians 7. Diba? Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. So yun yung mandato sa atin, sa mga tatay. Babae, pasakop kayo sa inyong asawa katulad ng magpapasakop ninyo kay Kristo. So tanong natin, yun ba ay inuupuan natin? Nasa posisyon ba tayo nung mga talata na yun na iniutos sa atin ng Panginoon? O ikaw na babae na inuupuan mo yung upuan ng asawa mong lalaki? Ikaw ang nagmamando, ikaw ang nasusunod. Tuwan-tuwa tayo, diba? Kapag tayo nasusunod. Pero ang tanong, matutuwa ba Diyos? So, lagi tayo nandun. Lagi tayo nakatingin doon sa kung ano ba ang kalooban ng Panginoon. Okay? Kaya, ito po, kung minsan, ang mga Kristiyano ay hirap gawin ang mga bagay na ito. So, maaaring sila po ay kilalang matagal ng Kristiyano, subalit
hindi mo makikita yung tunay na kabanalan dahil hindi natin nakikita yung tunay na pagsunod sa Panginoon. So, ang tanong, Kristiyano ba talaga tayo? Kristiyano ba talaga sila? Dahil ang tunay na Kristiyano po ay namumuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Namumuhay siya tulad ng pamumuhay ni Kristo sapagkat nasa Kanya yung Espiritu ni Kristo, yung Espiritu ng Diyos. Nasa Kanya yung Holy Spirit. So kapag ka nasa iyo yung Holy Spirit, very obvious ang pamumuhay mo, nakikita, nahahalata ang pagiging Kristiyano. Kasi ang hilig natin kung anong hilig ni Kristo. Yung ginagawa natin kung anong ginagawa ni Jesus. At hindi na tayo gumagawa doon sa kung ano yung gusto natin. Ano ba ang ibig sabihin ng nasa atin si Kristo? Nasa iyo ang Holy Spirit. Isa sa example na nasa atin po ang Holy Spirit ay yung gloves. Yan, ano yung gloves yung sinusuot natin? Maaaring panlaba, o maaaring gloves ng pagtrabaho. Yung gloves, kapag wala ang ating kamay, mayroon ba siyang kayang gawin? Wala, di ba? Pero yung gloves, ginawa, kawangis ng ating kamay. Kanya? Di ba? Yung gloves, pag ginayin nyo, kawangis ng ating kamay. So tayo din ang mga Kristiyano, ano sabi sa Genesis, sa creation? Tayo ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Okay? At pagkatapos niya tayo hugisin, ayon sa kanya pong wangis, hiningahan niya tayo, kaya tayo nagkaroon ng buhay. Okay? Meaning, yung Holy Spirit niya ay itinanim niya sa atin. Nag-indwell, yung pumasok sa atin ng Holy Spirit. Kung kaya, ang lahat ng mga nilalang ng Diyos, ayon sa kanyang wangis, na nilagyan niya ng kanyang Holy Spirit, nagagawa niya kung ano ang mga bagay na gawain ng Holy Spirit. Kasi nasa kanya Holy Spirit. Kaya, ganun din sa atin, kung tayo ay tunay na Kristiyano na sa atin ang Holy Spirit, kawangis tayo ni Kristo. At the same time, nasa atin si Kristo. Okay? Kung sa gloves, ang gloves, kawangis ng kamay, ang gloves na hindi suot ng kamay ay walang nagagawa. Pero ang gloves na merong nasuot na merong kamay ng isang tao, lahat nagagawa. Okay? Meron siyang nagagawa. Ganon din po sa buhay Kristiyano. Para hindi tayo malinlang ng ating pong pagkakaalam o pagkaakala na ay, hindi, Kristiyano na ako kasi tinanggap ko na si Kristo. Ang magpapatunay dyan, yung ebidensya ng ating pong lifestyle. Dahil yung ating pong mga ginagawa, magiging obvious yung bunga ng fruit of Holy Spirit kasi nasa atin yung Spirit. Okay? Kaya sabi din kanina, binasa natin sa Romans chapter 8, verse 5 to 8. Hindi nagagawa ng isang tao mga bagay na pang-spiritual dahil hindi naman talaga siya spiritual. So, sino yung taong hindi spiritual? Yung wala sa kanya yung Holy Spirit. Okay? Kaya kahit na gustuhin niyang gumawa ng mabuti, ito yung kanta ni Andrew E. Gusto kong gumawa, ngunit gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Kasi wala naman talaga sa kanya yung Holy Spirit. Okay? Para siyang gloves na walang kamay. At maraming ganyan, di ba? Nung tayo po ay nasa maluwang na daan pa, i-claim din natin na tayo Kristiyano. Tayo makadiyos. Pero hindi tayo nakakagawa ng mga bagay na ayos sa looban ng Diyos kasi nga wala sa atin ang Holy Spirit. Okay? At wala rin sa atin, siyempre, yung pagpapako sa sarili, yung pagpapakumbaba. Okay? So, ang Diyos po ay laging nariyan para tulungan tayo na lahat ng mga tao gustong yakapin ang katuruan ni Kristo. Okay?
lagi po nariyan ang ating pong Panginoon. Kaya para tulungan tayo masunod sa kanya pong kalooban. Okay? So kung gusto nating palitan ang ating pong kagustuhan na kagustuhan ng Diyos, we must crucify the flesh. Okay? At dito pa lamang po tayo maaaring tawaging tunay na Kristiyano o tagasunod ni Kristo na tunay na tumanggap ng kaligtasan. Okay? So dapat po nating tandaan na hindi nababago ang plano ng Diyos para po sa atin na mga anak ng Diyos. Kung ano plano ng Panginoon sa atin individually, hindi nababago po yan. Ang problema lang, kaya hindi nangyayari. Dahil hindi tayo nagigipag-cooperate. Isa sa very known, kilalang talata kung ano yung plano ng Diyos. Di ba yung madalas kinuquote na marami yung Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi doon sa Jeremiah 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So ito yung plano ng Panginoon. Sa lahat ng kanyang pong mga hinirang, sa lahat ng kanyang pong mga anak. Pero bakit? Maraming mga anak ng Diyos ang hindi po tumatanggap ng pangako ng Diyos. Diba? Isa dyan, siyempre, siguro, makakala mo lang anak ng Diyos. Pero hindi naman pala talaga. Pero kung tunay ka ng anak ng Diyos at hindi ka tumatanggap ng pangako ng Panginoon, ano po ang dahilan? Kung hindi man po nangyayari ang plano ng Diyos sa inyong pong buhay, hindi po yun failure na Diyos. Okay? Ikaw ang mayroong malaking pagkukulang sa Panginoon. Dahil kung ano po ang ipinangako ng Panginoon, anytime kaya niyang tuparin yun sa buhay po natin. Pero bakit hindi nangyayari? Isa po sa example natin, naalala po ninyo ang kwento ng Exodus. Diba yung nilabas ni Moises ang bansang Israel sa pagkaalipin sa Egypt para dalhin sa Promised Land. So ano ang plano? Dalhin sila sa Promised Land. Yun ang plano ng Diyos. Pero ayon sa Book of Exodus, lahat ng mga adult na umalis sa Ehipto, lahat sila nangamatay sa ilang at hindi nakarating sa Promised Land. Okay. So tanong, bakit hindi nangyari yung plano ng Diyos? Bakit hindi sila nakarating doon sa ipinangako ng Panginoon sa kanila? Anong dahilan? Disobedience. Non-satisfaction. Hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Every time na magkaroon sila ng kaunting paghihirap, uhaw, gutom, reklamo agad. Diba? Pati yung leader nila, si Moises, na naglabas sa kanila, gusto nilang patayin. Ano nangyari? Sabi, lahat ng mga lumabas sa Ehipto ng mga butante na. Alam mo niyo, yung nakarating na naman sa Promised Land, yung mga ipinanganak na sa disyerto. Pero lahat ng mga original na mga Israelita na lumabas sa Ehipto, lahat sila hindi nakarating. Ang dahilan, disobedient. Pagiging reklamador. Pangangalo niya. Ibig sabihin ng pangangalo niya, sumamba sila sa ibang Diyos. Sa halip na manatili sila doon sa tunay na Diyos na nagtawid sa kanila sa dagat na pula, nagligtas sa kanila sa tiyak na kamatayan, ang sinunod pa rin nila, yung kagustuhan nila, sambahin ang mga Diyos-Diyosan. Kaya, ang isang pinakamalaking kasalanan ng tao na kinamumuhian ng Diyos ay yung ating pong pangangalo niya. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ano yung mga Diyos-Diyosan natin sa panahon natin ngayon? Yung mga gustong-gusto natin maabot, makuha, isinasakripisyo natin
Kung ano man ang kalooban ng Diyos, makuha lamang natin. Yan po yung mga Diyos-Diyosan natin. Diba? Lalo na sa mga kalalakihan. Yung paggumon sa pornography. Paghangad ng asawa ng hindi niya asawa. Pangangalo niya po sa mata ng Diyos. Ang tanong, bakit gano'n na lamang katindi ang galit ng Diyos sa mata sa mga sumasamba sa Diyos? Kasi malaki ang ibinayad ng ating amang nasa langit para po sa ating grupo. Alam ba ninyo na lahat ng mga Kristiyano, tayo po'y bride ni Kristo? Diba? Sinasabi po yan sa Revelation, ang araw, after po, pagkatapos ng the great, tawag dito yung, after rapture, magkaroon ng the great tribulation, after 7 years, ng the great tribulation ay, kasi tayo po nasa na-rapture na noon, ikakasal tayo kay Kristo. So yung groom natin na si Jesus Christ. Tayo po yung bride. So para magkaroon tayo ng groom, malaki ang binayad ng Diyos. Buhay ng kanyang isa-isang anak. Kaya, ang pangangalo niya at pagsamba sa Diyos-Diyusan ay isa sa kinamumuhian ng ating Ama. Kasalan. Kaya sana, i-consider po natin yung lifestyle natin, matuto tayong magtiis, mag-control ng ating sarili, magpigil ng ating pong sarili, alang-alang sa ating pong group. Dahil sa atin, maging sa literal natin pong pagpapamilya. Kapag nangalo niya yung kabiyak ninyo, di ba? Ano maging damdamin ng tatay na nagtaksil yung asawa yung nanay? Ano damdamin ng nanay na nagtaksil yung tatay? Masakit. Ganun din po ang ating mga mga malaki ang ibinayad niya sa ating puso. Kaya dapat matuto po tayo magtiis, matuto tayo magpakumbaba, magpigil sa ating pong sarili. Okay? So, kailangan po natin i-crucify yung ating pong sarili. So, hindi sila nakarating sa promised land dahil po sa kanila pong pagtanggi na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Okay, so, I hope na nabigyan po natin ng hindi man ng talagang buong conclusion o ng implikasyon ng yung talata na ating pong pinag-aralan ngayon, nawa ay meron tayong naidagdag sa pundasyon po ng ating pananampalataya at pagkakilala natin sa Panginoon. Muli po, matuto tayong mag-give in, magpigil sa sarili, dahil isa yan sa bunga ng Holy Spirit, okay? Yung pagpipigil sa sarili, at matuto tayong ihandog ang ating pong buhay kay Kristo, tanda ng ating pong totoong pananabahan at pagkilala sa ating pong tagapagligtas. Let's pray. Muli, dakilang Ama, maraming salamat sa umaga pong ito na nagbigay kayo ng inyo pong karagdagang mensahe sa amin para po sa karagdagang pundasyon ng ating pong pananampalataya sa iyo. Kaya dalangin namin o Diyos na ito pong mga mensahe pong ito ay magkaroon ng implikasyon sa aming pong buhay. May pabuhay namin ito. Alam namin, Panginoon, na mahirap para sa amin ang tanggihan, ang panawagan ng aming pong likas ng aming pong katawan lupa na ito. Subalit na po yung pangako na po naghahangad kami na manatili sa inyong puso, sa inyong buhay, gaya ng pangako po ninyo doon sa John 15:5 na kami, kayo ang puno, kami ang mga sanga, nakasarang nanatili sa puno ay makukuha ng sagana. Turuan niyo po kami na manatili na nakakapit sa inyo. Dahil ito lamang po ang paraan para kami
ay makapamuhay consistently na naayon po sa iyong kalooban. Hindi po namin nais na ma-offend kayo. Lamang ay kami ay minsan nahuhulog sa panawagan ng lupang katawan na ito. At nawa ay hindi namin anihin ang mga consequence na bunga ng aming pong pagsuway sa inyo, kundi makita namin ang aming pong papel kung paano po namin ito labanan. Dahil ito po nais po ninyo na kung kami ay tumatakbo, umiiwas sa mga tuksong ito, ay ang Diablo ay iiwan ko kami. Kaya maraming po salamat at ito'y tanda, ang inyong pong pangaral sa amin, tanda ng inyong pong pagiging ama at paglingat ninyo sa amin. Kaya niyo po namin tatagubilin muli ang buhay sa buong sanlinggo na ito. At amin pong inaasahan na pagkalooban niyo kami ng sapat na lakas at talino upang gumawa ng mga desisyon na ayon po sa iyong kalooban. Sa ganoon, pamuhay kami na naayon po sa inyong pong plano sa iyong pong kalooban. Lahat ng ito, aming hiling at dalangin sa Diyos. Pasalamat muli sa pangalan ng Jesus.